Napaka-crispy ang kanyang balat. So, napakasiksik ng laman. Ayan, oh. Yan ang kanyang loob. Itong buo na to mga kabikers ay napaka-crispy. Ayan, oh. Pero yung loob niya napakalambot. Makapal yung yung pinakabalat niya na malutong. Ayan, oh. So, sa kapal. Hello mga kabikers, kumusta kayo? For today's video, samahan niyo ako. Gagawa tayo ng the original Elorde bread recipe. Nagawa ko na to mga kabikers. Ito yung video na to. Nagkaroon siya ng like na 539. Maraming nag-comment. Nakukulangan sila. Dami sila mga tinatanong doon. Kaya gumawa ko ng panibagong video para masagot ko yung mga katanungan nyo. At sisikapin kong gawin ng mabuti para hindi na kayo mahirapan. Ito pala mga kabikers ay medyo may kalakihan itong ginawa kong ramona dahil tumitimbang to siya ng 200 grams. Yung unang gawa natin is 100 grams lang to. Sana mga kabikers magustuhan nyo itong video na to at pwede to pang business or pang snacks. Napaka-perfect talaga nito. Kaya sa habain, umpisahan na natin. Let's go! So yan mga kabikers, yan ang ating mga ingredients na gagamitin. So yan, bali ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Yung harina natin is dalawang klase. Ito yung bread flour or first class, 750 grams. Tapos ito naman yung third class, 250 grams. Ang total nito is 1 kilo, 1,000 grams. So, i-mix lang natin, mga kabikers, yan, para mas magawa natin ng tama. Kasi marami nga nag-comment doon na marami silang mga katanungan. Sana masagot natin dito. So, yan, i-mix lang natin. Pag na-mix na siya, ilagay natin yung ating powder milk. Yan, 50 grams. So, ayan. Sunod natin yung ating baking powder. Yan. 20 grams. Mix natin uli. So, ganyan lang pag-mix. Ayan. So, kapag sinamix na natin, butasan na natin yung kanyang gitna. Ayan, para magkaroon ng espasyo yung iba nating ingredients na ilalagay. So, ganyan lang siya mga kabakers. Medyo masikip. Kung meron kayo medyo mas malaki-laki na masahan, mas okay. So, magpapalit ako ng pagmamasahan ko kasi medyo masikip. Kaya ilalagay ko dyan. Tapos, ganun pa rin gagawin natin. Lagyan na natin dyan ng espasyo sa gitna. Kamayin na lang natin para mas organize. So, ayan mga kabakers. Tapos, maglalagay tayo ng 200 grams na asukal. Ayan. Depende na lang, pwede kayo maglagay up to 250 grams pero wag na kayo lalampas, hanggang doon lang. Kung gusto niyo yung medyo manamis-namis siya talaga. So pag nalagay na natin yung asukal, sunod na natin yung ating dry yeast. Yan, 10 grams. Asin, 15 grams. Tapos, maglagay na rin tayo ng isang itlog. Pero optional lang tong itlog, pwede wala na. Yan. Tapos ilagay natin yung vanilya, isang takip. So yan, ganyan lang siya kadali mga kabakers. Tapos dito, pwede kayo maglagay ng ibap. Yan, kalahating cup yan. Siyempre, magdadagdag din tayo ng tubig mamaya, kalahating cup. So ito na yung tubig natin, kalahating cup uli. Yan. So, ang sunod natin na gagawin is, tutunawin natin yung asukal, kasama na yung asin, saka yung iba pang mga ilinagay natin dyan ng mga ingredients. So, yan, napakaganda talaga ng tinapay nito mga kabakers, kasi napaka-smart nito. Bukod sa matagal masira, ay napakasarap pa talaga nito, lalo na pag patagal ng patagal siya.
pasarap ng pasarap. So, umaabot to mga ka-bakers ng 2 linggo mahigit bago talaga to siya karoon ng amag. So, ang kalaban lang naman dito is amag lang mga ka-bakers, pero hindi naman to siya talaga mapapanis. So, ayan, pagkatapos, pag tunaw na, ilagay na natin yung ating lard o margarine. Yan, bali 50 grams yan lahat. Pinagsama ko lang. So, yan, i-mix natin uli. So, ganyan lang siya kadali, mga ka-bakers, no? Yan, mix lang natin. So, at saka nakapaghugas na rin tayo ng kamay. Kaya kailangan kakamayin na natin siya para makita natin kung tunaw na ba yung asukal o hindi pa. Mas maganda kasi pag tunaw na talaga yung mga ingredients sa asukal, yung ating asin. So, ayan, mix lang natin. At pag ganito, maramdaman nyo naman kung tunaw na, pwede na natin siyang i-mix. So, ganyan lang pag-mix. Ayan. Ayusin lang natin na mag-combine lahat ng mga ano natin. So, mararamdaman nyo naman yan kung medyo matigas pa. Pwede pa kayong mag-add ng tubig. Kasi hindi talaga puro parehas yung mga harina, mga ka-bakers. Meron harina na matakaw sa tubig, meron namang hindi. Kaya dito, sa masa natin is medyo matigas pa siya. Kaya ang gagawin natin, magdadagdag tayo ng tubig. So ayan, meron akong kalahating cup na tubig. Pero, kukunti-kuntiin ko siya paglagay. Hindi ko siya bibiglain yan. Kunti-kunti lang. Yan, gaganituhin lang natin para malaman natin kung okay na siya. Yan, dagdagan natin uli. Kunti-kunti lang. Huwag lang natin bibiglain pag buhos. So, ubusin na natin. Yan. Bali yung nagamit natin doon, 1 cup yung tubig. Kasi kalahati yung sukat nito eh. Yan, ganitong cup yung ginamit ko. Bali kalahati yung sukat nito, bali 2 nito, saka 1 ibap. So, ayan, kung wala kayong sukatan, pwede kayo gumamit ng lata ng ibap. Isa nun, 1 lata ng ibap. Saka kalahati na 1/4 pa doon na ibap. Pureted. So, ayan. Pag ganito na, okay na to. Pasada na natin. Gamitan natin ng roller. Ngayon, wala naman kayong roller. Kung gusto nyo ng mano-mano, pwede nyo medyo basahin tong masa para mas madali. Or kung gusto nyo akong gumawa, mag-request lang kayo. Mag-comment lang kayo dyan sa may comment section kung paano natin gagawin to ng mano-mano. So, ayan mga bakers. I-roller muna natin to. Yan, sa mga nagtatanong kung ano yung dough roller, tara samahan nyo ako, ipapakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi ko na dough roller. Mga guys, ito yung nasabi kong dough roller. Ayan. Hindi ko makita sa inyo kung paano ko siya makina kasi walang naghahawak ng natin. So, ganyan siya. Ayan, tumatakbo yan siya, mga bakers, pag no. Yan ang ginagamit natin. So yan mga bakers, roller lang natin to. Tapos ilalagay na 2 minutes lang mga bakers. Lagyan lang natin ng margarine.
para hindi didikit. Yan. Tiin lang natin sa gitna. Yan mga bakers, ang gagawin ko dito is puputulin ko siya ng 200 grams. Medyo malaki to siya doon sa ginawa natin yung mga nakaraan. Yung video natin na ganito, yung ating Ramona. Dito, medyo malaki to. 200 grams ang gagawin natin dito. Kulang. Siya, ganito siya kalaki. 200 grams. Putulin lang natin lahat. Na siya lahat. Yan, bali, bibilogin na natin siya. So, bilogin na natin mga kabakers. Ayan siya. Bilog na natin. Tapos mayroon dyan pinakamadali din mga kabakers. Yung paggawa pa ganito. Para hindi ka na mahirapan magbilog. Yan. Yan, ganyan. Tapos, papalaparin lang natin dito. Yan. Tapos, gano'n lang natin. Yan, ganyan siya. Yan, di ba? So, ganito lang gagawin natin para mas mabilis. Yan. Tapos, ganyan. Tapos, panipisin natin dito para didikit. Tapos, dito. Yan. Yan, ganyan siya. Yan, tapusin lang natin to. So, yan, tapos na tayo. So, kaya siya, ginanon mga kabakers, hindi ko siya binilog. Kasi yung pagbibilog, mahirap yun din mga kabakers. Kailangan din pag-aralan yun. Mas maganda yung pinahaba lang na pagfigura kasi kahit baguhan ka lang, kayang-kaya mo yun, magagawa mo yun. Yung pagbilog kasi, kailangan pa yung pag-aralan bago mo siya mabilog. Napakadali lang siya tingnan pero pag ikaw nang gumawa nun, pag hindi mo pa kabisadong bilogin, hindi mo yun mabibilog mga kabakers. Kailangan kasi ang pagbilog nito is matigas. Yan, matigas. Hindi siya malambot. Kasi pag malambot, pangit yung kanyang kalalabasan. So, ayan mga kabakers. Ito na nga yung nagawa natin. Ang gagawin ko dito, i-rest ko muna siya ng 15 minutes. So, yan mga bakers, makalipas yung 15 minutes, sisihiwaan na natin siya. Ito yung gamitin ko paghiwa, meron tayo cutter. Tapos hiwaan lang natin siya ng konti dito sa ibabaw. Parang design lang yan. Tapos hindi na natin siya babanyahan. Hindi na rin natin siya lalagyan ng asukal. Yan, design lang yan siya mga kabakers. Natin sa taas. So yan, pagkatapos salang na natin. Wala nakapagpainit na rin tayo ng oven, no? Ang init ng ating oven is 200. Bali, update ko lang kayo mamaya kung ilang minutes ko siya naluto. Yan, baba ko siya sinalang mga kabakers. After 10 minutes, tataas natin siya dito. Update ko na lang kayo mamaya. So, yan mga kabakers. Bali, naluto ko siya ng
25 minutes. Linagay ko siya ng 10 minutes sa baba. Tapos, linipat ko sa taas. Tapos, sabay ko hininaan yung kanyang apoy. Hininaan ko siya ng hanggang 150, yung init ng oven. Tapos, naloto ko siya sa taas ng 15 minutes. Bali, ganito yung kanyang hitsura, mga kabakers. Ayan. So, ayan. Ito yung ating Ramona. Ano. Mainit pa. Papalamigin muna natin to mga kabakers. Tapos, para makita natin yung kanyang loob. No? Update ko lang kayo maya pag malamig na. Finished product ng ating Ramona mga kabakers. So, yan. Sana nagustuhan nyo tong recipe natin mga kabakers. Yan. So, yan. So, tingnan natin. So, tingnan natin yung medyo maliit lang, no? Napaka-crispy yung kanyang, balat. So, napakasiksik ng laman. Ayan, no? Yan ang kanyang loob. Itong buo na to mga kabakers ay napaka-crispy. Ayan, no? Pero yung loob niya napakalambot. So, ito na nga, mga kabakers. Ito na nga pinakita natin kaya. Tikman na natin. Sulit, mga kabakers. Sarap. Yung kapal, itong buo na ito na makapal, malutong siya. Bali yung malambot na ito lang ito. Nasa gitna. Makapal yung yung pinakabalat niya na malutong. Ayan, no? So, sa kapal. Yan, hanggang ganito lang. Maraming salamat kung nakaabot kayo sa video na to. Yung parang like, share, subscribe na din. Yan, hanggang ganito lang. Bye-bye.